Matapos ang ilang minutong paglalakad namin, dinala kami ng aming mga paa dito sa syudad ng San Fernando, na kung saan makikita mo kung ano ang ibig pakahulugan ng salitang kahirapan. Isa sa mga pumukaw sa aming atensyon ay si Mang Pedro. Si Mang Pedro ay isang sapatotero o tagagawa ng sapatos. Sa aming pakikipag-usap, sa kanya nalaman namin na walan siya ng asawa dahil sa heart attack. Ngayon, mag-isa niyang itinataguyod ang 10 niyang mga anak. Sa loob ng 30 taon, nagawa niyang itaguyod ang kanyang pamilya. Habang kausap namin siya, hindi nawawala ang mga ngiti sa kanyang mukha. Parang wala lang sa kanya ang mga pasaning ngayon. Ngiti lang. Yun lang ang pinakamabisang maskara para matago ang lahat ng sakit at hirap. Wala na ako. Malaki na. Walang pera. Hindi na. Iba nga school lang. Graduate na. Wala na. Hindi na pwede tayo. Walang pera tatay. Ha? Nasa na po yung asawa niya? Okay na. Oo. Pwede po magtanong bakit po? Paano po sa bata pa lang siya? Sampiyan pala. Examination ko. Kaya na lang po bumubuhay sa anak niya. Ilan po yung anak niya? Masipag. Masipag. Pero nakakaya po yun ng araw-araw na kinikita niya. Oo, pwede mo na isang oras. Pwede ka naman parin. Kita ko. Paano po yun kapag wala nagpapagawa sa inyo? Saan po kayo kumuha sa pera? Yung anak ko, nag-uwi eh. Oo. Yung kami bumito ang pagkain kapag may nabi mo. Ilan taon na po kayo nasada niyan? 30 years. Ito po talaga kayo original. Original po kayo dito sa Pampanga? Oo, original dito. Dito ako pinanganak. Dito sa San Fernando. Barangay Del Pila. Matagal na rin po kayo nakapupuntan? Oo, matagal na. Mga 30 years na. Diba, wala po po kayo ano? Di ba po kayo nakapapahinga? Ha? Ilan taon na po kayo? 60. 58 po. Talagang lakas na. Di ba po kayo nakapapahinga niya? Hindi, magpapahinga. Baka may katawan ko. Hindi.
nagpapahinga eh. Yung katawan ko, kawawa. Kakaroon ko ng sakit. Nasanay na po kayo. Oo, nasanay na ako dito. Nahanap-hanap na. Sunod na nakita namin ay ang batang itago na lang natin sa pangalang Jonalyn. Nakarga-karga ang kanyang kapatid. Siya ay 9 na taong gulang at siya ay namamalimot. Hindi na bago sa mga mata natin ang ganitong Nasaan na senaryo. mama mo? Bata na mamalimot para pangkain. Hanggang kailan ba tayo makakita ng mga ganito? Ba't ikaw? Masakit man isipin pero mukhang hindi na mabubura sa lipunan natin ang mga ganito. Bakit ka namamalimot? Ha? Wala ba? Di ba sa yung ano, yung pagtitinda ng kapatid ng ano mo? Okay, sa pagtitinda lang. Nasaan na yung ano, yung papa mo? Nasa bahay. Bakit siya yung nasa bahay? Nabibili siya. Eh, ilang kayo magkakapatid? Ito yung bunso. Eh, paano yan? Hindi niya kayo natatakot. Ang dami sasakyan dito. Nangihingi ka yung pera. Wala talaga kayo. Hindi talaga sa yung ano, sa mama sa papa. Eh, nasa na yung iba mo kapatid? Namamalimos din. So, namamalimos din kayo lahat. Baby! Lalaki niya sa atin. Makakatakas ang libro. Eh, wala po yung anak. Dito kasi walang bahay.
isang matandang nagagawang matulog na nakatayo. Dala ng kuryosidad, nilapitan namin siya. Si Mang Rolando, 75 taong gulang. May sakit na diabetes, sa may entrada ng wet market nakatira. Nakita ko sa mga mata niya na parang nawalan na siya ng gana mabuhay. Dala na siguro ng kanyang mga karanasang nagdala sa kanyang mga ganoong sitwasyon. Pangalan po. Pangalan niyo? Rolando Saliman po. Ilang taon na po? Ilang taon na po? Wala ko. Wala po kayong pamilya? Wala ko. Ano po sakit niyo? Ano po sakit niyo? Ano po sakit? Ano po kayong anak? Wala na po yung mga anak na? Nasaan na po? Wala po sila? Wala ko nagkasawa. Eh, paano po kayo nabubuhay? Wala ka, nandun ako. Eh, paano po yun kapag nauna na po kayo? Kapag wala po nagbibigay sa inyo, paano po kayo? Paano po kayo? May mga nakapagod. Paano yung nakapagod? Ilang taon na po kayo dito? Po? Isa na po kasi, ano lang po, isa. Paano po yung pala yung sakit niyo pag po hindi po kayo nahihirapan? Paano niyo po gagawin? Hayaan niyo na lang po. Kaya niyo pa. Paano po yung kapag po kayo na lang po dito unahin na lang po pag kailangan po. Tulong po. Balikan na lang po namin po. Kasi po wala po kami dala ngayon. Marami
Giancarlo at si Junior na nagtitinda ng mga insektong gawa sa plastic na kung tawagin nila ay panako. Sila ay parehong galing sa Laguna. Kapwa nag-aaral, nahihirapan man silang pagsabayin ang pag-aaral at pagtitinda. Kaya yan, ikaw nila. Si Giancarlo ay may 10 kapatid at siya ang pangatlo doon. Parang nila sa mga musmos na ang ginagawa nila. Simple lang ang buhay para sa kanila. Basta makapag-aral at nakakain, yun na. Naalala ko nung mga panahon ay ganito sila. Siyempre, ang awa ko at hindi tulad nila, nasa kalsada na nasama. Malakas ba yung kanyang Malakas ba yung marami rin bumibili? Mga magkano naman isang araw gano'n? Isang araw, ilan ba na? Paano kung hindi malakas? Paano yung kapag bakit ikaw yung nagtitinda? Ay, bakit po kasi yung namin? Naisip kita tatay mo. Hindi ka na nag-aaral yan. Paano yan? Saturday ngayon. Kung papasok ka ng Tuesday. Babalik na kayo ulit sa una. Parang bitin na lang ako. Sige kuya, bili na. Yung pangalan. Paano yun? Ikaw, pangilan mo? Tatlo po. Ilang taon na yung panganay? Yung pangalawa? Nag-aaral ba mo ngayon? Nag-aaral pa? Ilan na lang kayo nag-aaral sa sa inyo? Yung bunso, ilang taon na? Grade 1? Yung kuya, pwede na. Kuya, kung sali. Huwag natin na lang. Lang pa rin mo. Paano yung gastos nyo? Kapag salwa na katabasahe, syempre may pupunta ng bilis. Sige na ate, pili na. Pili ka, bata. Marami kaming nalaman. Sa paglalakad na ito, lalong nabuksan ng aming mga mata sa realidad. Nalaganap at mukhang hindi na mabubura pa ang problemang ito. Sa mga ngiti na lamang may tatago ang kahirapang dinaranas ng mga Pilipino. And that's the good thing about being a Filipino.